Tikman natin nito, guys. Look. Bone marrow. Nakakatakot. Good evening, guys! Welcome back again sa ating Sisi the Picky Eater. Let's start eating! Ayun, nakita nyo kung ano yung aking kakainin, di ba? So, medyo nakakatakot. Hindi naman natin kakainin yung bone marrow na yun. Kumbaga parang gusto ko lang makita ninyo at titikman ko kung ano ba yung lasa nun kasi first time kong titikim ng bone marrow. Sabi nga ng asawa ko wag daw kasi nakakatakot. Kaya nagawa ako ng hot coffee, black coffee para pag kumain ako noon, inom akong black coffee na mainit para malusaw. So, ito yung ating ano. Ito talaga yung ulam natin, nilagang baka. Yan. Sarap ang nilagang baka, guys. Ayan na. Mas marami yung gulay, syempre. Nanood ako ng TV Patrol. May sunog. Naku, usong-usong ngayon ng mga sunog. Ingat kayo, guys. Kasi, huwag kayong mag-iiwan ng mga nakasinding kandila. Yung isang araw, napanood ko, parang ano daw, naiwan yung katol. So, yun, hanggang sa siguro yung katol dumikit sa kahoy or what, yun, sunog. Anghang. Ano, patis. Tatlong gulay. Tingnan natin yung camera. Ano talaga to? Beef. Ito. Merong patatas. Merong pechay. Merong repolyo. Ito. Ayun natin. Kasi ano. Beef. Potato. Sarap. Taki ng gas. Naku po. Delikado. Alam niyo ba dati guys, nag-stop ako kumain ng meat, ng pork, ng beef, kasi every time noong una hindi ko alam, sumasakit yung tiyan ko. Tapos, akala nga nung kapatid ko, meron akong fatty liver. Kasi nga, sumasakit tiyan ko every time nakakain ako. Tapos, sabi niya, pag kumain daw ako ng mga oily food, pag sumakit daw, bakit yun nga daw. Ay, parang gallbladder ba? Parang ganun, nakalimutan ko yung tawag. Sabi ko, hindi, kumakain ako ng chicken fried, hindi sumasakit. Tapos, inobserbahan ko kung ano yung nagiging cause, ano yung kinakain ko, and then, sasakit yung tiyan ko. So, nung kumain ako ng pork, sumakit siya. So, sabi ko, baka dahil sa pork, kaya sumasakit siya. Tapos, kumain ako ng beef, sumasakit din siya. Tapos, nag-search ako sa Google, kung ano yung nagiging cause, bakit after ko kumain, is sumasakit ng tiyan ko. Nilagay ko doon, yun nga, pagkain ko ng pork or beef, sumasakit siya. So, nabasa ko doon, malamang nagkaroon ako ng protein intolerance. Kumbaga, parang humina yung panunaw ko. So, sabi doon, in-advise na stop eating pork and beef, yung mga meat na ganyan, for ilang months. And then, after ilang months, observe mo, kain ka ng kaunti. Kapag sumakit pa rin siya, so hindi pa rin siya advisable na kumain ka. So, parang yata yun, chicken kami lagi. Chicken, gulay, isda. Siguro mga less than a year, ako hindi kumain ng meat, ng pork and beef. So, yun, unti-unti, tinry ko bago mag 1 year, kumain ako ng pork, so hindi na siya sumakit. Sabi ko, naku, mukhang effective Kasi kumain din ako ng kaunting beef, hindi rin siya sumakit. So, hindi ko yun talaga binigla. Paunti-unti, binalik ko, and then, hanggang sa yun, bumalik sa normal. So, ngayon ko nakakakain ulit ako ng beef and pork. So, ganun pala yung dapat pala, pag nagkaroon ka ng
meat intolerance, i-stop mo muna yung pagkain ng beef tsaka ng pork. Basta yung mga mga red meat, mga ganyan. Para kasi parang syempre nagkakaedad daw, humihina na yung mga panunaw natin. Kaya kailangan ipahinga mo muna yung tiyan mo. So yun, so hindi talaga siya dahil sa may problem yung tiyan ko. Talagang nasa kinakain mo. So kailangan talaga pag may masakit sa'yo, i-analyze mo muna yung katawan mo, ano ba yung mga pinapasok mo sa katawan mo, bakit sumasakit. And then, i-stop mo siya. Pag nawala yung sakit, so malamang dun siya nanggagaling. So, yun. I-stop ko talaga siya. Kaya ngayon, back to normal. Nakakakain ulit ako ng mga beef, pork, yan. Pero syempre, hindi na rin palagi. Tsaka dati nung medyo siya, yung parang madalas bloated yung tiyan ko. Ganun pala yun. Pagka nagka-problema ka sa panunaw. So yun. Ngayon, back to normal. Nakakakain na ulit ako ng mga ganun. Ito gulay. Konti lang naman yung beef na kinakain ko. Ito, guys. Ay, malamlag. Nakakatakot kainin, guys. Bone marrow. Hindi kaya ako atakainin. Ay, nang pakain ng asawa ko. Huwag daw eh. Huwag daw kainin. Itikman ko lang konti. Ito. Ayan, guys. Oh my God. Ito. Hawakan ko. Ito. Konti. Grabe. Lasa may sebo. Ayoko na. Baka bumalot sa puso. Bumalot sa puso ko. Diyos ko po. Ano siya? Masebo. Ayoko na. Siya lang, isang tingin lang. Delikado. Mahirap na magkasakit. Mahirap may sakit. So, hindi ko na siya kakainin. Ito na lang, yung talagang laman lang na beef, tsaka mga gulay. Dinner time, maya tulog na. Nakapantulog na. Meron tayo ditong mais. Kaya, ligaw na bala. Tapos, mais. Pag nilaga talaga, sarap may mais. Nilagang baka, nilagang baboy. Pag walang mais, parang kulang yung lasa. Ligaw na bala, tinamaan yung babae. Wala, namatay yung babae. Nagaroon pala sa lugar yun nagpaputok ng baril. Siya yung tinamaan ng bala. Hindi tiga doon. Pinuntahan lang yung boyfriend niya. Pag mga nilagang ganito, gulay lang pwede na. Sarap na siya. Basta meron kang patis. Tsaka sili. Nakatakot yung mga iba nagmumukbang. Kumakain ng bone marrow. Imagine mo kakainin lang ganito. Ipapasok mo sa katawan mo. Napakasebo. Nakakatakot. So tama na natikman natin na yun pala yung lasa na. Masebo. Nabili namin yun sa sa South Supermarket kasi dito sa may Save More. Walang tinang ganito. Tapos pag pumunta ka sa South, hindi ba ibang klase ng beef? Lahat. Beef tendon, ganito, bone marrow, basta ang dami doon. Sebo. Gulay-gulay lang tayo.
pechay, patatas, tsaka repolyo. Dami, yung big ko. Parang ano, may sebong nakadikit. Nakita nyo, di ba, konti lang naman yung kinuha ko. Pero parang ano siya, ang sebo. Magkakape tayo. Black coffee, oh. Nag-ano ko kanina. Yung sebo, yung dito sa ano ko, oh, ang sebo. Two pieces yun eh, yung bone marrow na gano'n. Yung isa lang niluto ng asawa ko kasi nga ayaw talaga niyang ipaluto sa akin. Ayaw niya lang nga lutuin. Dahil nga natatakot siya dahil nga ang sebo. So talaga din na nga, papamigay na lang niya. Para malusaw yung kinain natin. Kasi di ba ganun yung mga Chinese, pag kumakain sila, meron silang hot tea. Ako naman hot coffee. Sarap. Sarap yung kape. Tapos papawisan ko, yan o, maano yung pawis ko. Sarap yung black coffee. Dati nagko-coffee ako, may milk. Pero may parang sa nila ako na black coffee na lang. Konti sugar, black coffee. Dati kasi lakas din namin sa sa gatas. Kasi coffee tapos pati yung pangalay ko nagko-coffee. Black coffee lang din siya. Hindi na siya nag-milk. Sarap. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, to subscribe, para ma-monetize na yung ating second channel. Thank you guys for watching. Good night!